Alam mo yung masarap sa feeling, yung sa probinsya. Kasi hindi ako ganong nai-stress. Alam natin, meron pa rin namang stress sa buhay kahit sabihin natin nasa probinsya tayo. Siyempre meron pa rin tayong mga iniisip na bagay na minsan may mga goal din ako na hindi ko nagagawa dahil nga limited lang yung resources. Pero overall, payapa naman dito sa probinsya para sa akin. Masyado lang talaga akong na-hype minsan sa kakapunta ko sa internet, kaya may mga goal ako na gusto kong ma-atim kahit na hindi ko naman talaga kailangan. Halimbawa, sabihin natin yung magkaroon ng kotse. Gustong gusto ko talaga magkaroon ng kotse, pero sa probinsya kasi, ano ba? Ano ko ba sasabihin? Kasi nasa palengke na lahat yung pangangailangan mo pag nasa probinsya ka di ba? Maybe kailangan mo minsan ng kotse para lumayo, pero yung bibili ka pa talaga, pwede ka naman mag-commute na lang, di ba? Or pwede ka naman mag-argila na lang. Yun yung mga napapansin ko dito sa probinsya kasi madalas, 'di ba, lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng sariling kotse, sariling bahay. Pero yon, nare-realize ko na hindi naman pala ganun ka-significant pag nagkaroon ka na ng bagay na gusto mo. Halimbawa nga nung sinasabi ko noon, nung nagkaroon na ako ng bike, kasi pangarap ko talagang magkaroon ng bike dahil gusto kong makalayo-layo naman dito. Pero yun nga, minsan kasi hindi ka nakakondisyon, mapapagod ka, sasakit dibdib mo. So, yun, nakikita ko yung mga downsides ng mga bagay-bagay pag nagkaroon na ako ng isang bagay na gusto ko talaga. Mapabike man yan, mapagitara man yan, nasabi ko na sa ibang vlog ko. 'Di ba? Kaya ikaw, para sa'yo, isipin mo nang mabuti kung anong gagawin mo. Kung nakuha mo na yung isang bagay na gusto mo, kung worth it ba yung paggamit mo niyan. Kasi kung gaano kamahal ang isang bagay ay hindi nakabase doon sa binabayad mo or doon sa pinambayad mo nung binili mo siya. Alam mo kung gaano kamahal ang isang bagay? Kung gaano mo siya kadalas ginagamit. Kung gaano mo siya kadalas ginagamit, ganun kamahal ang isang bagay. Kasi isipin mo, bumili ka ng 1,000,000 halaga ng kotse. Pero sa loob ng 1 taon, nagamit mo rin siya ng 1,000,000 din, 1,000,000 kilometro din sa 1 taon. 'Di ba? So worth it ba yung 1,000,000 pisong kotse na binili mo? Doon mo lang nasasabi na worth it siya kasi nagamit mo nga siya ng 1,000,000 kilometro din ng 1 taon lang. 'Di ba? Kumbaga, kada kilometro piso, 'di ba? Samantala, kung bibili ka ng kahit sabi mo 500,000 lang na kotse, kung madalang mo naman ginagamit, nagamit mo lang siya ng sabihin natin 500 kilometers lang. 'Di ba? 500,000 na kotse kinash mo, tapos sa 1 taon nagamit mo lang siya ng 500 kilometers lang. Kita mo 'yon? 100 isang kilometro, 'di ba? 100 piso kada 1 kilometro yung nagamit mo. So kung ikukumpara mo siya doon sa tigi 1,000,000 na kotse pero ginamit mo siya ng 1,000,000 kilometro ng 1 taon, mas mahal pa yung 500,000 pesos na kotse kasi nga 500 kilometers mo lang siya ginamit 'Di ba? Pumapatak na 100 kada kilometro yung binayad mo. So ayun, nakadepende sa paggamit mo ng isang bagay kung gaano siya kamahal. Kaya nga, yun yung bago kong prinsipyo din. Kapag may bibilin ako, siguraduhin kong gagamitin ko talaga siya hanggang sa magasgas siya hanggat maaari. Tsaka hindi ako bibili ng napakamahal na gamit para lang pag-ingatan ko at hindi ko gamitin. Hindi ako ganong tao. Pag may binili ako, sisiguraduhin ko na may function yan, may paggagamitan talaga ako araw-araw. Gaya ng printer, syempre, halimbawa lang, nagkaroon ako ng printer dahil nag-aaral pa ako.
Kaya ayun, gamit na gamit siya kada linggo, ganyan. So ayun, salamat at sana maging wise kayo sa pagbili ng mga kung ano-ano mang bibilin nyo. Huwag kayong basta-basta madidistract sa mga sales strategies, no? Yun lang.